Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkatipon-tipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri. At agad hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran, huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayo'y magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon sa inyong lahat, minamahal kong mga kapatid. Magandang hapon. And Happy Easter.
Tayo'y nasa ikalawang linggo ng Oktaba ng Pasko na Pagkabuhay at isang linggo na nakalipas. At itong inilaan na tinatawag nating Oktaba ng Pasko na Pagkabuhay ay 8 araw na ating pinagninilayan, binabalik-balikan itong dakilang balita na si Jesus na pinako sa krus, namatay at inilibing. Ngunit sa 3 araw, siya nabuhay na maguli. Ating pinagnilayan ito. At nawa ang pagninilay na ito ang siya magkaloob sa atin ng kagalakan sa ating mga puso. Tulad ng karanasan ng malagad nung naganap ang mga ito. Nung si Jesus ay nagbata ng hirap, sila na unti-unting lumalayo. At nung inilibing, nagtago na sila. At totoo naman, yung pagkatakot nila ay may batayan na kung ganito ang ginawa nila sa kinikilala ng kanilang Panginoon, ito rin ay gagawin para sa kanila. Kaya doon sa mga kwento, ang mga alagad ng ating Panginoon nakatago sa kwarto, nakapinid. In many different occasions, the Lord came in and greeted them with peace. Dito isang napakagandang pagbubulat sa atin, minamahal kong mga kapatid, na ngayong araw na ito, atin din bilang pangwakas ng Oktaba ng Pasko na Pagkabuhay, ay itong pinagdiriwang ang Divine Mercy Sunday, na kung saan sa pamagitan ng kapistang ito, ay atin pang magkaroon ng ganap na pag-unawa at makita natin kung anong kabuluhan, anong kahulugan, ano bang saysay ang buhay natin na nakaugat dito sa katotohanan si Jesus ay kinakailang magbata ng hirap, siya namatay, inilibing, ngunit sa 3 araw siya nagbuhay na muli. Jesus is risen, and that is the good news. Marahil maaaring natin sundan ito ng mga tanong. Itong mga nagdaang araw, na paulit-ulit natin binabalik-balikan ang Ebanghelyo na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yung iba't ibang pagkakataon ng ating Panginoon Jesus nagpakita sa kanyang mga alagad. Ano naging bunga nito sa ating pananampalataya? Ano naman naging bunga nito sa pag-unawa sa kahulugan ng ating pananampalatayang ipinapahayag natin na si Jesus ang ating Panginoon? Ipinapahayag natin isang uri ng pananampalataya na tayo punong-puno ng pagtitiwala. Ipinapahayag natin ito sa magitan ng ating kagalakan at tuwa na nagkakaroon tayo ng inspirasyon at lakas ng loob na makayanan natin tahakin itong landas na ito ng punong-puno na pagsubok sa ating buhay. Pagsubok sa buhay ng estudyante o ng isang anak, pagsubok na hinaharap na mag-asawa o bilang magulang sa pakikitungo sa mga anak o yung pakikitungo natin mga anak sa ating mga magulang, sa ating kapitbahay o sa mantahan naroon. Dahil sa pamagitan nitong simpleng mga tanong na ito, minamahal ko mga kapatid, ay sinadya kong balik-balikan. Dahil yun din naman tunay na kahulugan, paulit-ulit, linggo-linggo, tayo narito, pero nasa kabituran nating puso, iisang hangarin. Nanawa hanggang sa atin tayo malagutan ng hininga, patuloy tayong sumasamba sa Diyos. Palagi tayong nakikisa sa sambayanan, nagpupuring papasalamat, dahil alam natin na marami tayong pinagdaraanan, pero doon pumapagitna ang dakilang katotohanan. Kailanman, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Doon napapatingkad, doon napapatibay ang ating pag-unawa ng ating karanasan. Yan ang pag-ibig ng Panginoon. At ito yung buhay ninanais niyang ibahagi sa atin upang sa gayon anumang oras at samantala naroon, palaging pagkakataon na ating maisalamin, na ating maipahayag, na ating maibahagi sa ating kapwa itong mabuting balita na kaligtasan. Binabalik-balikan natin at pagbasa at atin narinig sa unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Isinasalaysay dito sa sulat ni Acts of the Apostles written by St. Luke.
Isinalisa yung karanasan ng bagong simbahan. Itong 12 na kung saan sa pamagitan nila kung paano nila naisiwalat. Umabot sa iba't ibang lupalop ng daigdig ang pananampalataya. How did that ever happen? That these 12 men and some of the other disciples were able to spread that good news sa papanong paraan. Kitang-kita naman ang ating minamahal kong mga kapatid, na itumalagad ng ating Panginoon, wala siyang may pagmamalaki. Wala siyang may pagmamalaki. Alam nila yung kanilang kinalagyan. Alam nila siyang unang tinatakot na kung ano sinapit ng ating Panginoon, kanila ring sasapitin kaya sila'y lumayo. Pero unti-unti, sa patuloy na pagpapakita ng ating Panginoon and that constant greeting, peace be with you, has restored once more hope in their hearts and that confidence that once more all of these commandments of the Lord they will be able to live up to and at the same time share with one another. Kaya sa ating unang pagbasa, napakagandang pagsasalarawan ito. Nagkaisa ng damdamin at isipan ang lahat ng mga sumasampalataya at di itinuturing ninuman na sarili nila ang kanyang maari-arian, kundi ito'y para sa lahat. They were of one mind and one heart, and all that they have, they're able to share with one another. Bunsod ng kanilang pasasalamat sa Diyos. Upang sa gayon, yung pasasalamat hindi lamang nakayuko ka lang dito, hindi lamang nagtirik ka na lang kandila, hindi lang umatin ka na prosesyon, kundi yung pasasalamat na nakikita sa buhay natin. At ito yung pinagsikapan ng malagad. Kung kaya't sa pamagitan nito, lumawak lahat na nakarinig sa turo ng apostoles, nakita sa kanilang pamumuhay, ninanais nilang ganito ang mangyari sa kanila. And that is the greatest challenge that goes with our discipleship. Be who you are meant to be. Ibig sabihin, anuman ang katayuan mo sa buhay, magpakatao ka na ikaw hinirang ng Diyos, na ikaw pinagkakatiwala ng Diyos, na ikaw kilala ng Diyos, at ikaw pa rin ay sinusugo upang magiging a very powerful sign and a testimony of the saving love of the Lord. Kaya palagi sinusundan ko ito ng mga tanong, minamahal kong mga kapatid. Yung ating pagsusumikap sa pagsasaboy ng ating pananampalataya, ay kinakailangan natin suruin mabuti yung pagninilay. Hindi upang sa ating pagninilay, maghanap tayo kung sinong susumbatan, kung sinong sisisihin sa iyong kinalalagyan. Hindi. Take hold of your life. Tingnan natin paano pinagyaman ang biyaya ng Diyos. Paano mo tinanggap ito? At taos-puso mong tinanggap at may pagsikapang mapalago ang pananampalataya. And then the more practical question is, nararamdaman ba yan sa inyong pamilya? Nararamdaman ba yan ng iyong mga magulang? Nararamdaman ba yan ng iyong mga anak? Nararamdaman ba ng iyong mga kapatid na ikaw nagsusumikap na palaging isinasalamin upang sa yung gawain mo, yung salita mo, yung uri ng iyong pakikipag-ugnayan, nakakahikayat sa kanila na lumapit at tanggapin itong biyaya ng pananampalataya. And the only way that we can express how we have welcomed such a gift ay ang ating pamumuhay. So ask ourselves then the question, kamusta na kayo, Mr. and Mrs.? Nakarating tayo April 6, April 7, 2024. What has become of our faith? Pero the good news about it all, my dear brothers and sisters, na kung naroon palagi yung ating taus-puso na pagsusumikap, na gamitin natin buong buhay bilang pahayag ng ating at patutuo ng ating pananampalataya, yan ay kalugod-lugod sa Diyos, lalong-lalo na kung nakikita niya na tayo nagsusumikap. Tayo nataliso, tayo nakalimot, tayo lumihis, tayo tumalikod. God continues to love us, providing us once more new opportunities to simply become what He expects of us, beloved disciples of this God who loves us unconditionally.
Kaya naman itong araw na ito, tinatawag nating Linggo ng Awa ng Diyos, the Divine Mercy of God, the Divine Mercy Sunday, to awaken in us, pukawin sa ating isip at puso, na tayong unang nagtamasa sa biyaya ng pagpapakasakit ng ating Panginoon. Yung kanyang pagkamatay sa krus, inilibing ngunit sa 3 araw na buhay na magmuli. At paulit-ulit tayong isinusugo, even knowing our own infidelity, even our sinfulness. He sends us upang sa ating pagsusumikap, we take one step, one after the other. Each step will always remind us, this is how God loves me. That in spite of my sinfulness, He sends me forth to proclaim that good news. And the only way we can proclaim that good news is in the way we live. Na nangangahulugan, kamusta ang ugnayan natin sa ating kapwa? Kamusta na? Nanawa, pakikipag-ugnayan natin, nakasakay ka sa tricycle. Paano bang pakipag-ugnayan mo sa tricycle driver? Tricycle driver lang yan. Pwede mo na sigawan at bilis-bilisan mo naman. Tricycle driver lang yan. Ganun ba yun? Where is that coming from? Is it from the heart who cares? It is from the heart who understands? Is it from the heart who simply wants to extend help to his brother and sister? Yan ang pananampalataya, minamahal ko mga kapatid. Kaya hindi katakataka na ganito kinahihinatnan ng mundo ngayon. Nakakalimot tayo. Pero mabuting balita, minamahal ko mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang Divine Mercy Sunday. Nang sa gayon, ating kilalaning personal, ipagdasal mo, pasalamatan mo ang Diyos na kahit tayo makasalanan, iniaalay ang buhay para sa atin. Na kung ito ay ating tanggapin ng buong pagkatao, only from our heart will simply flow gratitude. Kaya sa unang pagbasa, sinabi ni Apostol San Juan, pinaalalahanan ni mananampalataya na kung totoo mong iniibig ang Diyos, tuparin mo ang kanyang utos. Simple lang namang utos ng Panginoon at the Last Supper. This is my commandment. Love one another as I have loved you. Itinaya ang buhay para sa ating makasalanan. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesus. Can you love in the same way? At ang sinabi ni San Juan, hindi ba bigat ang tumupad ng utos ng Diyos kung ikaw ay naroon ang pagtanggap mo ng kanyang pag-ibig? Di ba ganun din? Pag sabihin ng nanay, matatay mo, kung talagang mahal mo sila, kahit anong, when they request and ask something, you can do it willfully, joyfully, without dragging your feet. You love them, and it's that easy. Try asking it from someone you do not know. Subukan mo humiling doon sa hindi mo kakilala. Tingnan natin. Pero ito yung punto, minamahal ko mga kapatid. Pag-ibig ng Diyos na walang pasubali, ipinagkakaloob sa atin at nawa tanggapin natin ng taos-puso. Kaya nga doon sa Ebanghelyo atin narinig ang napakagandang kwento. Ang mga apostoles uli ay nagkatipon at ikinuwento nila at doon narinig ni Tomas. Nakita namin ng Panginoon and they were simply filled with life and joy. We have seen the Lord. Truly He is risen. Ano sagot niya? Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko may susut aking daliri at aking kamay sa kanyang tagiliran. Tama lang naman yun. And the next time around, Jesus appeared. And the same greeting, peace be with you. At tinawag niya si Tomas. Isuot mo dito yung daliri, tingnan mo mga sugat. And what was he able to blurt out? My Lord and my God. He has seen it. And we are blessed to have many opportunities to experience God loving us. And the signs of which we can see around. Your family is a blessing. Your parents, biyaya ng Diyos.
Ang iyong anak, biyaya ng Diyos. Ang iyong kapatid, ang ating kapitbahay, ang ating kapwa sa mundong ito na nagsusumikap mabuhay na totoong alagad ng Diyos, biyaya ng ating Panginoon. And then, also recognize, ikaw din, biyaya ng Diyos para sa mundo. Biyaya ka para sa iyong pamilya. I would like to end our reflection, my dear brothers and sisters, sa pagtatanong, yaman din lamang itong linggo na ito ng awa ng Panginoon, Divine Mercy Sunday. Tanungin na natin ating sarili, in front of the Lord. Allow those words, the first words of Jesus on the cross, when He was nailed on the cross on Good Friday. Forgive them, Father, for they do not know what they are doing. Can you say that for your son? Can you say that for your daughter? Yung pasaway mong anak, masasabi mo ba yan? Ang unang tumitindi, kumukulang dugo. But if you only learn to recognize that at that particular moment, punong-puno ka ng galit, tumahimik ka sandali, and allow this anger, lift it up to the Lord. Lord, I am filled with anger, and I am almost able to kill anybody coming close to me. Pa sa Diyos mo, alam niya ang dinadala mo at matutunan natin dapat ang ganitong pamamaraan. Huwag mo nang itago sa Diyos. Alam niya yung ating mga sikreto. Kung may bululas natin, nangangahulugan lamang may kapakumbabaan upang sabihin, Lord, once more, I have failed. Paulit-ulit, Panginoon, nagkamali na naman ako. Say it. Because each time you say those words, you're humbling yourself and simply listen once more. Yung awa at abag ng Diyos, yayakapin ka at isuko na muli. Keep on. Proclaim the good news of salvation. We are the Lord's disciples. Magkamali tayo, nakalimot tayo, lumapit sa Panginoon. If there's anyone else who should be the first to know what's taking place in our hearts, it should be Jesus. Say it to Him, and He will always accompany us with that merciful and loving presence. This is the grace of Divine Mercy Sunday. And He desires that each one of us, we who welcome Him and have this beautiful devotion of Divine Mercy, pagsikapan natin, madaling i-memorize, but learn to look at each word. What does it say? What does it mean? And how do you feel this mercy of God? So that out of your own gratitude for such a mercy, it will move you to be able to give of yourselves, to become the very instrument of the mercy and love of Jesus. God loves us. Keep that in mind. Mula sa araw na ito hanggang susunod na linggo, maraming mangyari. Wag mo nang hintay kung anong mangyari. Yung just now, be in touch with the present moment. God loves you and sends you for one step at a time, one day at a time. Palaging laman ng isip, laman ng puso, pagsusumikap na tuparin ang kalooban ng Diyos. Dahil hindi mahirap isa katuparan ng Kanyang utos. Magmahalang kayo tulad ng aking pagmamahal sa inyo.